No, ulitin ko kung yung number na kung saan naka-register ang pangalan ko, ginamit ko sa illegal, that's the only time po pwedeng mag-inquire ang NTC doon sa telecommunication company, no, para ma-retrieve yung data para malaman kung sino yun. Kasi dapat unique po yung number na yan sa pangalan mo lang. Kasi yung number na yon, okay, nagbigay ka ng ID mo tsaka information mo. So, sa'yo registered yun. Hindi mo magagamit dapat yung SIM card pag hindi naka-register. Ganun yung layunin ng SIM Registration Act. May nagtanong sa akin, "Good day, Boss Rai. Palagi po akong nanonood sa TikTok ng mga videos mo na siyang nakakawala stress din po talaga. Maaari niyo po bang itago ang pangalan at details ko kung sakali pong sasagutin mo ito through video? Grabe na po kasi panic attack, stress, harassment, threat at pag-text o tawag ng mga ola sa contacts ko. Last week Sunday, niris ko po yung last money budget o ipon ko para bayaran sila at matapos na po ang utang ko sa kanila. Pero August 6 hanggang ngayon ay kinukulit pa rin nila ako na may utang pa rin daw po ako. Hindi ko po alam kung paano nila ako nagawan ng loan matapos ko silang bayaran last week. Dahil dito, nagpa-blatter at lumapit na po ako sa PNP Anti-Cybercrime na malapit sa amin. Inadvisean pero hindi pa rin po ako tinitigilan ng mga ito. Sir Rai, buntis po ako at nitong mga nakaraan ay sumasama na po talaga ang pakiramdam ko. Dahil din sa takot na mga ginagawa ng mga olas sa akin, sa pamilya at kakilala ko, through text at pagtawag. Gusto ko na pong matapos ito. Takot na po ako, lalo na po sa kondisyon ko ngayon na halos mawala na ng malalapitan. Grabe na po kasi ang emotional impact nila sa akin. Kahit sa FB ay ano-ano ang pananakot na ginagawa nila. Nasa baba po ang screenshot ng chat nila sa akin. Maraming salamat po. Kung wala kang balak tumalikod sa utang mo, bakit ka nagbigay ng mga peking numero bilang contact references mo? Alam mo ba na sa ginawa mong yan ay pagbibigay mo sa amin ng pahintulot na posible kang kontakin sa iyong Facebook account bilang fraudulent loaner o scammer based on the SIM Registration Act, Republic Act number 11934. Sumagot ka ng tawag kung ayaw mong tuluyan kaming magsagawa ng aksyon laban sa pamemeke mo ng impormasyon. Alright, maraming salamat po sa panibagong katanungan na binigay niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, bago natin sagutin, papasalamat muna ako sa inyo dahil pinanonood niyo po ako sa TikTok, no? Sana po nakakatulong, no? Okay, sagutin ho natin. Okay. Ang sabi niyo po, kayo po'y buntis. Okay? Tapos, nai-stress na kayo at meron na kayong panic attack na nararamdaman dahil nga sa harassment at pananakot, no? Sa pamamagitan ng messages at tawag dun sa inyong mga contacts. Okay? At sabi nyo rin lumapit na kayo sa PNP Anti-Cybercrime. Okay? And ito pang dyan, nabayaran nyo na. No? Pero sinisingil pa rin kayo. Okay? Una ho sa lahat, kung nabayaran nyo na ho siya, wala na kayong utang. Okay? Make sure po, yung inyong proof of payment nakatabihan. Okay? In the event po na kung ano man ang gawin nila, kuno. Okay? Nandyan lang po siya. Okay? Bukod doon, tama po yung ginawa ninyo, no? Lumapit po kayo sa PNP Anti-Cyber Crime, no? Para po ireklamo sila. So, nagbigay naman ho sila sa inyo kanyo ng advice, no? Pero hindi pa rin tumitigil. Talagang hindi yung titigil yan, no? Kasi hindi naman nila alam na nag-ano kayo sa PNP Anti-Cybercrime. Not unless po yan is i-finlag sila. So kung finlag yan, most probably titigil yan saglit. Pero mangungulit na naman yung mga bugok na yan. Okay, ngayon balik tayo dun sa nyo. Sinasabi nyo, nagkakaroon kayo ng tawag dito, panic attack tsaka stress. Okay, wala ho tayong magagawa dyan. Dahil sa harassment, no, tsaka sa pananakot, yan ho talaga ang mararamdaman po ninyo. Kagaya ho na sinabi ko kahapon. Okay, yung mental torture, no, tsaka yung yan nga, yung nararamdaman nyo na yan, na panic attack na nga.
Okay? Wala ako ibang sasabihin sa inyo kung hindi i-relax nyo ang sarili ninyo. Kasi lalo yung buntis ho kayo, delikado. No? Sensitive ho ang pagbubuntis. Hindi ho basta-basta yan. Napakahirap kung ano yan. Yan ang pinakamahirap na nangyayari sa buhay ng babae. Yung pagbubuntis. Okay, kaya kailangan yan, hindi kayo nai-stress. So, maghanap po kayo nung tao na po pwede niyong kausapin. No? Dapat po magpa-counsel kayo. No? Kung kaya nyo naman magpa-therapy ho kayo kasi mahirap po yan. Baka maapektuhan pa yung pinagbubuntis po ninyo. Delikado ho yan. Okay? So, yun ho ang gawin po ninyo, humanap kayo ng tao na makakausap po ninyo. Pero tama po yung ginawa ninyo. Gagawa naman po ng aksyon ng ating mga kapulisan regarding that. Okay? So, ang importante ho is kayo. Pakalmahin nyo yung sarili po ninyo. Hindi ho ganun kadali. Alam ko ho yan. Hindi ho ganun kadali. Pero kailangan nyo hong gawin para ho sa kapakanan ninyo tsaka nung nasa atiyan po ninyo yung inyo pong magiging anak. Okay? Importante ho yun. Kasi bayad na kayo kanyo eh. So wala na kayong obligasyon sa kanila. Regardless ho yan kung sabihin nilang may utang pa kayo, nagre-loan. Sila gumawa nun eh. O sila sila mag-suffer doon. Diba? Basta ho wala kayong pahintulot. No, na kayo po ay nagre-reloan. No? At wala naman kayong na-receive. Bakit nyo sila anuhin? Wala kayong obligasyon kahit saan mo makarating yan. Okay po? Tapos, bukod ho dyan, no, tawagan nyo po, no, or i-message nyo lahat ng inyong mga nasa contact details o nasa phone book. Nanghingi na ho kayo ng paumanhin. No, na kayo, hindi nyo alam na ganun pa sila magtrabaho, pasensya na kamo, nadamay sila. Wala ho tayong magagawa, nandyan na yan eh. So, ganun na lang ho, no? Pamatay sunog na lang ang gagawin natin. Okay? Bukod ho dyan, magpalit na kayo ng SIM card. Pero bago nyo ho, palitan yung SIM card po ninyo, no? Bago nyo isaksak pala dun sa inyong telepono, make sure po malinis yung telepono po ninyo. Okay? I-reformat nyo, yun po daw yung pinaka-best way para mawala yung mga malware na inilagay ng mga bugok na yan. Okay po. Bukod doon, kung hindi naman ho ganun ka-importante ang social media, i-turn off nyo na po, i-log out nyo. Or magpalit na ho kayo. Magpanibagong buhay na kayo sa social media. Okay? Panibagong buhay kayo sa bagong number nyo. Okay? Huwag nyo na ho silang intindihin. Kasi sabi nyo bayad na kayo. So, bayad na kayo. Sila na ho magsapis. Kasalanan nila yun. Bakit kayo inirilo nang hindi nyo alam? Di ba? Kung binigyan nyo ng pahintulot o kinlik nyo gano'n, walang problema yun. Di ba? Tapos ito ho, papunta ho tayo sa message itong mga bugok na to. Sinasabi ho nila, nagbigay daw kayo ng peking numero ng contact reference. Ito lang ho yan. Okay. Kung nanghingi ho sila or nagbigay kayo ng contact reference, kayo ho nagbigay, at tinawagan nila at pinaalam nila dun sa contact reference na yon. Okay? Na sila ay contact reference, legal na yun, legit yun. Pero yung kung nandun lang at hindi nila tinawagan, paano ho naging contact reference yun? Sige nga ho. Dapat alam dun tao na yun na contact reference siya eh. Sa simula pa lang ho ng utang, dapat yun tinanong sila, kilala mo ba itong Poncio Pilaton to? Kilala mo ba si Juan de la Cruz? Gano'ng katagal? Ganun ho mga tanungan nun eh. Ginawa kasi kanyang contact reference. Dapat alam niya. Malamang to sinasabi nito, ito yung mga ninakaw niya sa phone book po ninyo. Paano niya nalaman peke? Sige nga. So, ibig sabihin, yung ninakaw niya, tinatawagan niya. Ngayon, pagka dininay nung nasa kabilang linya, sasabihin niya peke yung number. Bugo. Mga bugo kayo, mga abusadong online lending apps. Ito pa. Dahil daw ho sa ginawa ninyong pamimeke ng contact reference nyo, number, no? Nagbibigay na raw sila, parang pagbibigay daw ng pahintulot na kontakin kayo sa Facebook dahil fraudulent loaner o scammer kayo. Base sa SIM Card Registration Act. Tratado mga puta. Sige nga. Kahit sino man ho, okay? Wala kayong karapatan na kontakin o ipahiya ang sino man tao sa social media. Cyber libel po yan. Paninirang puri yan eh. Anak kayo ng kamote. Tapos ngayon sasabihin nyo pa, fraudulent loaner.
o scammer, paano mo napatunayan fraudulent? Sige nga. Oh, inimbestigahan nyo ba? Bugok. Wala nga kayong CI tsaka verification. Paano mo malalaman na peke? Aber? Nanteting ka. Tapos, base sa SIM Registration Act, Republic Act number 11934, na po pwede mong sa Facebook, bugok ka. Hindi yan yun. Ito, lilinawin ko ha. Yung RA number 11934, no? Inano po yan, ginawa yan para ma-register po yung SIM card. Okay. For example, cellphone number 0915-123-456. Okay. Ganun ho ang number, for example. Number na yan, registered yan sa pangalan ko, as ito yung mga detalye. Meaning, akin yan, unique yan. Pag gumawa ako ng illegal, okay, ang National Telecommunications Commission, which is sila po ang tinoka ng gobyerno na mag-ano ho yan, no? Eh sila ho ang kumbaga maglalapit do sa telecommunication, no? Para makuha yung detalye. That's the only time po pwedeng kunin yung detalye kasi gumawang illegal eh. No, ulitin ko kung yung number na kung saan naka-register ang pangalan ko ginamit ko sa illegal, that's the only time po pwedeng mag-inquire ang NTC doon sa telecommunication company, no, para ma-retrieve yung data para malaman kung sino yun. Kasi dapat unique po yung number na yan sa pangalan mo lang. Kasi yung number na yon, okay, nagbigay ka ng ID mo tsaka information mo. So, sa'yo registered yun. Hindi mo magagamit dapat yung SIM card pag hindi naka-register. Ganun ho yung layunin ng SIM Registration Act. Okay po? Mali ho yung intindi o ng kalimitan o ng karamihan tao na pagka-registered ka dun sa SIM card dun sa SIM Registration Act natin, akala ho nila pagka tumawag yung tao, no, na yung tumawag ho yung hindi nyo kilalang number, magre-register yung pangalan. Hindi po. Hindi ho yun ang layunin ng SIM Registration Act. Okay? Hindi ho magre-reflect yung pangalan na tumatawag sa inyo kung hindi ho nakasave dun sa inyong SIM card o sa telepono. Okay? That's the only time nagagana yun. Okay? Yung iba naman po, okay, for example, bangko o any marketing marketing company, no? May nakikita ho kayong tawag dito. Tawag nga dun sa nila sa caller ID. Okay, caller ID tsaka sender ID. Feature po 'yon ng mga telecommunication company. Okay? Binabayaran po 'yan. No, hindi ho libre 'yon. Sila ho ang nagbabayad niya para lumabas po ang pangalan nila. Okay, for example, ako po marketing company ako, Boss Rai. Lalabas yung pangalan ko kung bayad po ako doon sa telecommunication company na yon na lumabas yung caller ID ko or tawag dito caller ID or sender ID. Okay, may bayad po yun, no? Kada ako magsesend ako ng promo o marketing, kahit anong marketing ko sa inyo, lalabas po yung Boss Rai doon sa taas na ako ang sender kung message. Ngayon kung tumatawag ako, caller ID po ang lalabas. Additional feature po yan, binabayaran po yan ng mga kumpanya. Okay? Alisin nyo po sa isipan ninyo na porkit naka-register po yung SIM card ninyo, is dapat lalabas na yan dun sa sa telepono nung tinatawagan nyo. Hindi po. Okay? Yung SIM Registration Act po, yan ay pagka may ginawa hong kalokohan, yung numerong tumatawag sa inyo, yung wala, ng loloko, ng i-scam, that's the only time po, no, na i-request ng NTC dun sa telecommunication company na i-retrieve yung number na yon para malaman yung information at na maimbestigahan. Yun po ang gagawin. Okay, sana po maliwanag kasi maliho yung lumalabas na mga ng mga balita and even the perception ng iba na kaya nag-register is lalabas yung hindi po. Okay? Tapos meron pa po pala para saan yung yung potential spam pag tumawag. Tsaka yung SMS. Kasi pag sinabing spam, ito po yung paulit-ulit na tumatawag sa inyo, paulit-ulit po na nagme-message sa inyo. Kasi may mga company po na walang kakayanan, okay, na magbayad ng extra kasi medyo malaki po ang halaga pagkaya nilagyan ng caller ID tsaka ng sender ID. May dagdag bayad do kasi yun eh. Okay, so
Ngayon po, yung mga company, maliliit na company na gumagawa po, nagsesend sa inyo ng message o tumatawag. Pag kaya na-detect yan ng telepono ninyo, ang sasabihin nyo sa inyo yan, ipa-flag sa inyo, potential spam. Okay? Yun po ang ano. So, nasa sa inyo po yan kung sasagutin po ninyo o hindi. Okay? Kasi nga, hindi nakaregister yung number sa inyo. Okay? Yun ho ang purpose nung SIM Registration Act po natin. No? So, maling-mali po yung sinasabi rito na fraud dahil nga daw sa fraudulent loaner o scammer based on the SIM Registration Act o Republic Act number 11934. Sana po maliwanag kasi marami hong nag-aano dyan, mali yung pagkakaintindi. So, sana lang ho, maintindihan nyo, hindi porkit naka-register po yung inyong SIM, ilalabas na po yung pangalan ninyo pag tumawag kayo sa ibang tao, hindi po ganon. Okay? Ang purpose po nun is, for example, ginamit po no, sa illegal act or illegal activity, yung number, that's the time po si NTC, i-request po dun sa telecommunication na i-retrieve yung number para maimbestigahan. Okay po, yun po ang purpose po nun. Ano? Tapos sa inyo po, magpakakalma ho kayo. Okay? Huwag niyo silang intindihin. Wala naman na ho pala kayo utang, bayad na kayo eh. So, importante po, bayad na kayo. Kung gumawa sila ng loan nang hindi nyo alam, problema na ho nila yon. No, kagaya yung sinabi ko sa inyo, palit kayo ng SIM card, linis yung telepono ninyo, tapos po, yung inyong social media account, anuhin nyo po, magbago na kayo ng social media account. Kung hindi naman siya importante, log out nyo na lang. Okay? Tapos, kung gusto nyo talaga, gumawa kayo ng panibago, no? Para lang ho, kung magawa nyo yung freedom nyo. Kasi, ano yan eh, kasama sa ano natin yan eh, sa karapatan natin yan eh. Diba ba? We have the freedom to do whatever we want, diba? Gusto nating gumawa ng social media, okay lang yun, walang problema. Kaya lang, kung kayo naman ho, mapapahamak dahil nga bugok itong mga online lending apps na to, wag na lang. Kung sa tingin nyo, tawag dito, hindi worth it yung gagawin yung paggawa ng social media, kasi nga, mahaharas lang kayo ulit, mawawalan kayo ng peace of mind, huwag nyo na hong gawin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.